Hello mga Mars! For today's video mga Mars ay magluluto ako ng pinangat na isda. Ito mga mare ay nabili ko dito sa naglalapos sa amin. Ang tawag daw sa isda na ito mga mare ay ayungin dagat. Nakakain na rin ako ng ayungin mga mare pero alam ko naman na iyon ay maliliit pero kakaiba itong ayungin dagat na ito dahil napakalalaki nga mga mare. Isa lang mga mare ay talagang sold ka na sa ulam dito. At tsak mga mare, mapaparami naman ang kain ko nito. Sira na naman ang diet ko nito mga Mars. Pero bago ko nga siya ipangat mga mare, kinakailangan ko muna siyang gawain at linisan mga mare. Tatanggalan ko lang yan mga mare ng hasang at iba pa naman loob. Pero hindi ko siya mga mare kakaliskisan. Ganyan ang pagluluto ng ganitong isda mga mare. Tingnan nyo naman napakalaki oh. Na sobrang laki nga mga mare, parang nilaro-laro ko pa itong isda na to. At natutuwaran kasi ko sa puli ng isda na ito mga mare. Para ba yung mga isda na ito mga mare, nakikita ko sa aquarium ng aking anak. Ganyan din kasi mga mare, yung isda sa aquarium ng aking anak. O tingnan nyo mga Mars. 4 na piraso lang yung mga mare, pero napakalaki niya mga mare. At ngayon nga mga Mars ay malinis siya kaya mag-prepare na o ng kailanganin ko. Ito nga mga mare ang kamatis. Hiwain ko na rin mga mare yung kamatis na yan ay nasa laki. Dahil nga ito mga mare ay gagawin ko lang pinangat. At pagkahiwa ko nga niyang kamatis mga mare, susunod ko naman itong sibuyas mga mare. At pagkatapos kong hiwain niya mga mare, ilalaho ko na rin yan dito kasama ng kamatis. At syempre mga Mars, lalagyan ko rin yan ng magic syrup. Gaya na ng lagi ko sinasabi. Dahil sa magic syrup na magic ang sarap. At lagyan na rin natin siya mga Mars ng kaunting tubig at asin mga mare. Ganon. At ayan na mga Mars, ready na nga aking pinangatay isda. Isasalo ko na siya sa aking kalan. At tinakbang ko nga siya mga Mars, konti lang pakulo. At tsak, ang kulo, may gulo. Ayan na nga mga Mars at kumulo na nga ang aking pinangatay isda. At ayun na mga Mars, kulo-kulo na siya at talagang lambog na yung kamatis niya mga mare. Tinikman ko nga pala itong mga mare. Napakasarap ng sabaw niya mga mare at malinamnam. Biniling ko lang siya mga mare para mas maluto yung pinakalikod niya dahil yung harap nga ay luto na para magpantay siya. Ayan mga mare, kita nyo naman. Gusto kong pasahan ng sabawan mga mare dahil napakasarap talaga ng sabaw niya kaya lang baka may iba na yung lasa. Kaya ganyan na lang mga mare. At pagkaluto ko nga niya mga Mars, nagsalang na rin ako nitong sinain sa aming rice cooker mga mare. Dahil luto na nga yung aming ulam pero wala pa kaming sinain mga mare. Kaya yan, hinugasan ko na nga rin bigas mga mare para makapagluto na ako ng aming pananghalian. Ganon. At yun na nga mga mare, isinalang ko na sa aming munting rice cooker rin ang aking kanin. Mag-aantay lang naman ako ng mga ilang minuto mga mare at mabilis lang naman tulutuin gamit ang aking mahiwala rice cooker. Na kahit may sira na nga mga mare, talagang mong gumagana pa. Shout out sa standard yan, Bakaramar. Basta tatak standard kasi mga mare ay talagang matibay at parang hindi rin siya ganun kakonsumo sa kuryente na kagaya ng iba. Pero kasi kung nabili pa isang rice cooker mga mare, talaga naman super lakas sa kuryente mga mare. Dahil napakataas ng watts niya kapag ito ay aking ginagamit, kaya mas pinipili kong gamitin itong mini rice cooker na standard ang tatap mga Mars. Okay, tanyo ang aking luto mga mare, talaga namang amoy palang mga mare ay ikaw ay mabubusog na. Hindi siya tinatakam ko kayo mga mare, pero promise talaga masarap tong ayungin dagat na napakalaki. Try nyo rin magluto sa bahay mga Mars. O paano mga Mars, ito ang aking kauna ng mini vlogs mga mare ha. Hanggang sa susunod na mini vlogs ko na lang ulit. Paalam na sa inyong lahat. Bye-bye!